Well, kamusta kayo mga boss? Welcome sa ating channel. Kung pag-uusapan natin ang mga best point guard sa NBA, ay isa ang player na ito sa hindi dapat mawala sa listahan. Dahil sa kanyang quickness at ball handling skills, at dagdag mo ba dyan ang mga unbelievable dunks na talaga namang mapapahanga ka sa abilidad ng player na ito. Well, grabe din naman talaga ang laruan nito mga boss, mapa-opensa man o depensa. Dahil nga dito ay isa din siya sa mga best finishers noon sa NBA. Ngunit sa kabila nga ng kanyang superstar status, bakit bigla na nga lang nanamlay ang karir nitong ating bida na umabot pa nga sa punto na wala ng team ang gustong kumuha sa kanya, na talagang inaayawan na siya? Well, ano kaya ang mga nangyari at naging problema mga boss ng 5-time NBA All-Star, 1-time Slam Dunk Champion na 6-foot 3-point guard na si John Wall? At ano nga ba ang ginawa sa kanya ni Mia Khalifa na talaga namang ikinaligaya niya? Nice. Well, yan ang pag-uusapan natin ngayon mga boss para sa video na ito. Well, sa kanyang collegiate days pa lang noon sa Kentucky, ay matunog na ang kanyang pangalan na isa sa mga top prospect noon sa NBA draft. At marami ang nagsasabing mga NBA scout na magiging future NBA superstar ang batang ito. At hindi nga nagkamali ang hulang ito mga boss. Kaya naman noong 2010 NBA draft ay napili itong si John Wall bilang first overall pick ng Washington Wizards. Dito ay agad nga siyang naging starting point guard ng Wizard, sa kabila noon na mayroong mga veteranong point guard ang koponan na sila Mike Bibby at Gilbert Arenas. Well, matinding hamon kaagad ang kinaharap ni John Wall mga boss. So unang season pa lang sa Wizard, hindi biro sa isang rookie ang bigyan kaagad ng ganitong malaking responsibilidad. At hindi nga nagkamali noon ang Wizard sa desisyon na ito, dahil nag-average kaagad si Wall ng 16.5 points, 8.6 assists at 2.5 steals per game. Magandang punto sana ito mga boss para siya ang tanghalin bilang Rookie of the Year. Pero bigo nga niyang makuha ito dahil naging matindi ang kanilang laban ni Blake Griffin noon dahil sa ganda ng mga stats na pinakita nito. But despite sa pagandang contribution ni John Wall sa Wizard, dito ay nabigo nga silang makapasok sa playoffs at bumaksak lamang sila sa pang 13 spot na mayroong record na 23 wins that season. Sa katunayan nga mga boss, ay hindi lang sa first season niya sa Wizard sila hindi nakapag-qualified noon sa playoffs. Dahil sa sumunod na 2 taon ay bigo pa rin ang kupunan ni John Wall na makapasok sa postseason na yon. Kahit nga nagkaroon pa siya ng isa pang bagong teammate na pang all-star caliber din ng datingan na si Bradley Beal. Pero noong 2013-2014 season, nang makabuo sila Beal at Wall ng magandang chemistry, ay pinangunahan nilang dalawa na maiangat ng team sa mas magandang win-loss record. Well, that season ay dito na lumabas ang pagiging isang franchise player ni John Wall na may average na 22.6 points per game at 8.6 assists per game. At dahil sa magandang numero na ito, ay dito na nga napabilang si Wall para maging NBA All-Star sa kanyang kauna-unahang appearance para sa event na ito. Sumali din siya sa Slam Dunk Contest dito at siya lang naman ang itinanghal mga boss na kampyon sa dunk contest na ito. Well, matapos ang All-Star Weekend na ito, matapos ang 3 taong paghihintay ni John Wall, ay nagawa na nga niyang maitawid ang Wizard patungong postseason sa ikilamang pwesto sa East Conference na nagtala ang Wizard mga boss na mayroong 44 wins. Dito ay nakakarap nga nila ang Chicago Bulls sa first round ng playoffs. Well, sa serye na ito ay pinadapa nga lang sila ng Bulls na umabot lamang hanggang Game 5 na walang Derrick Rose dahil sa injury. At dahil dyan ay nag-advance ang Wizards sa semifinals noon mga boss at nakaharap nila ang Indiana Pacers. Dito ay napalaban nga ng gusto ang duo nila John Wall at Bradley Beal na walang takot ngang pinalagan nila ang Pacers na umabot hanggang Game 6. Pero hindi nga sumapat ang powers ng dynamic duo na ito para pataubin ng Pacers. Kaya sa huli ay natapos nga ang kanilang playoffs round sa semifinals. Pero sa kabila nga niyan mga boss ay pinakita pa rin ni Wall na hindi lang pang regular season ang kanyang performance. Nakaya rin niyang makipagsabayan hanggang postseason. Dahil hindi naman lingid sa ating kalaman mga boss na talaga namang magkaiba ang laro ng regular season at playoffs. Dahil sa playoffs ay mas matindi at mahigpit ng kompetensya. Bagay na pinatunayan ni Wall mga boss dahil sa ganda ng kanyang unang playoffs appearance. At sumunod na taon mga boss, 2014-2015 NBA season, dito ay muli nga nadala ni John Wall mga boss ang Wizards sa playoffs. Dito ay nasweep nila ang Toronto Raptors sa first round pa lang ng serye. Subalit muli nga na naman silang nalaglag pagdating sa semifinals. Tila pinaglaruan nga lang sila ng Atlanta Hawks at tuluyan nga silang pinadapa sa serye na ito.
Pagsapit ng 2016-2017 season, ito ang pinakamagandang taon na nailaro ni John Wall sa kanyang buong karir sa NBA dahil dito niya nakuha ang kanyang career high in one game na nagtala ng 52 points. Ito ay kontra Orlando Magic sa regular season. Pero sa season din na ito, ang kanyang highest average na mayroong 23.4 points at 10.6 assists per game. Dahil nga sa magandang performance nito ni John Wall mga boss, ay muli niyang nabuhat ang Wizards patungong postseason game. Muling at umabot sa semifinals ng playoffs. Subalit kinapos nga sila sa bandang huli mga boss, laban ng Boston Celtics na nagtapos sa Game 7. At sayang nga lang mga boss ay hindi sila umabot sa Eastern Conference Finals. Matapos ang season na yon, ay dito na nga nagsimulang magparamdam isa-isa sa kanya ang mga injuries. Sa unang bahagi pa lamang ng 2017-2018 season, ay hindi na nga agad ito nakapaglaro dahil sa kanyang iniindang knee injury. Well, lumipas naman ng ilang buwan mga boss ay nakabalik din naman siya, ngunit nakapaglaro lamang siya sa loob ng 9 games. Dahil noong January 2018 ay tuluyan na nga ipinahinga ni Wall ang kanyang mga tuhod na kinakailangan ng agarang surgery na aabot ang recovery sa 6 to 8 weeks. Dahil sa problema niyang ito sa tuhod ay tuluyan na laglag ang Wizards sa unang bahagi pa lamang ng playoffs. Sadyang hindi tinantana ng mga injuries si Wall mga boss dahil mayroon pa nga isang pangyayari na na-injured siya outside basketball. Ito yung mga panahon na habang nasa recovery stage siya sa kanyang knee injury ay aksidenteng nadula si Wall mga boss sa loob mismo ng kanyang bahay na nagresulta ng rupture Achilles tendon. How ironic nga yun mga boss. Dahil sa pangyayari ito ay wala nang no choice mga boss ng Wizard kundi bitawan na nga itong si Wall para makapag-rebuild sila ng mga bago at mas mga batang player sa kanilang team. Kaya noong December 2020 ay na-trade na nga itong si Wall papuntang Houston Rockets kapalit si Russell Westbrook mga boss. At sa pagbabalik ni Wall sa NBA mga boss bilang isang Rockets player ay naging maganda rin naman ang naging panimula niya rito. Nag-average siya dito mga boss ng 20.6 points at 6.2 assists per game. Ngunit after 46 games ay muli na namang sinubok ng kapalaran ng ating bida. Matapos itong magkaroon ng isa na namang injury sa kanyang right hamstring. Natapos ang season na yon ay hindi na nga binigyan pa ng contract extension ng Houston si John Wall. Dito naman ay nabigyan siya ng pagkakataon ng Los Angeles Clippers, subalit sa kanyang health issues ay inilagay nga lang siya bilang bench player. At dito na unti-unting bumaba ang stats niya na nag-average na lamang siya ng 11.5 points. Well, nasa double digit pa rin naman yan mga boss, subalit hindi na kagaya noong kanyang prime na almost 25.6 points per game ang kanyang naitatala. Well, dahil nga dito, ay nagpas siya na nga ibalik ng Clippers si Wall sa Rockets para sa isang trade. Nakalaunan nga mga boss ay in-wave na lamang ng Rockets si Wall. At yun na nga mga boss, ang huling taon na nakutap-tapan si John Wall sa NBA. Well, eto na nga ang hinihintay nyo mga boss tungkol sa kanilang dalawa ni Mia Khalifa. Well, si Mia Khalifa mga boss ay masugid na tagahanga noon ni John Wall. Dahil sa Washington DC nga ito nakatira. At alam nyo ba na dahil nga kay Mia Khalifa kung bakit napasama sa All-Star si John Wall noong 2018. Na kahit nga bugbog na ito sa injury ay pinaglaban pa rin siya ni Mia na mapabilang dito. Dahil sa isang tweet noon ni Mia mga boss ng isang larawan na alam nyo na siguro kung ano yung picture na yon. Ginawa niya ito para lamang madagdagan ang boto ni John Wall at mapasama sa roster ng All-Star. Kaya ganun na nga lang naging malungkot. Napaiyak pa nga si Mia Khalifa nang mawala itong si John Wall sa Wizards. Well, ayan lang muna ang video natin ngayon mga boss at bago nga tayo magtapos ay nais ko munang humiling sa inyo ng isang like, comment at subscribe para maging updated ka naman para sa ating mga future videos.